Good morning once again, Ma'am Jeremy Balmediano from OCD. Ma'am, lately, sunod-sunod nga mga pagtayog ang atong na sinatian din hiya sa nasud. Una sa Cebu, dan gisundan sa Davao Oriental, dayon maka ma'am is gisundan sa Linog sa Surigao del Norte. Unsa ba ka ma'am ang rason kining sa sunod-sunod nga mga pagtayog na sinatian nato lately? Ayan po, no? So according to FIVOX nga, it is expected naman po yung mga nangyayari, yung mga magkakaroon tayo ng mga lindol because we have our active fault at mga active trenches, no? Ang sa atin lang na pwedeng gawin is for us to always be prepared, no? Dapat maging preparado tayo na anytime pwede magkaroon ng lindol. Hindi nga lang natin ito na-predict kung kailan ito mangyayari dahil wala tayong any instrument to predict, no, kung kailan magkakaroon ng paglindol. That's why pinapaigtin po natin yung ating earthquake preparedness. Okay, mangutana ko ma'am kung may mga connection or connected ba tong mga lindol sa usag-usa ma'am or managlahi gito nga fault line na ang ilahang tinubdan? According to FIVOX po, no, nung inilabas po nila yung ang kanilang information about yung sa earthquake po, wala naman pong connection, no, yung mga bawat lindol na nangyayari from Luzon, Visayas to Mindanao po, no, na mga lindol, no connection po yun siya. And yung lindol nga po na nangyari in Davao Oriental, kung saan nagkaroon ng at least 6 significant earthquakes with magnitude ranging from magnitude 7.1 to magnitude 8.3 na naka-apekto nga po sa Davao Oriental. Nandito po siya banda sa may Philippine Trench po yung gumalaw, no? At kung saan kung nakikita natin bakit nagkakaroon ng earthquakes in the vicinity of Davao Oriental po, kasi nga po yung Davao Oriental at saka yung mga kalapit na probinsya nito ay nakasituate po sa isang seismically active regions sa bansa po natin. Kasama po doon sa mga earthquake sources po is yung Philippine Trench, yung Philippine Fault, East Compostela Valley, yung West Compostela Valley, Central Compostela Valley, Tabunturan, Caraga River, and Mati segments. Meron din pong mga yung tinatawag na local inland and offshore faults na nakita din po na capable din na para mag-generate din ng mga lindol ranging from minor hanggang sa isang malakas po na magnitude. Okay, pero ma'am, may nakita ba na pattern o abnormal activity sa mga fault line sa Mindanao, Visayas, Luzon base na sa monitoring sa FIVOX and based po sa inyong coordination? Sabi naman po nila, no, wala naman pong ganun, no, na katulad ng lumalabas, no, na sa mga Facebook natin na meron ngang para mga patterns na mga ganun na dapat parang parang dapat nating katakutan kasi because of these patterns nga, yung mga ganun po. Sabi nga naman po ng FIVOX, dahil na nga po ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya po ina-expect talaga because of this, meron tayong lindol at meron tayong mga volcanic activity because of the location din kung saan tayo, no? Kung saan mismo ang Pilipinas naroroon. And kaya nga po, palagi yung panawagan natin on earthquake drill, pagkahanda, magkakaroon tayo ng mga earthquake preparedness. Kasi nga po, we acknowledge the fact na nandun tayo sa Pacific Ring of Fire at magkakaroon talaga tayo ng mga paglindol. Okay, ano po ang unsa may dapat nga tandaan sa publiko, Mama Jeremy, kung sunod-sunod na ang lindol? May angayan ba nga kabalakan, ma'am? Ang lang naman nato, no, if ever pag may mga sunod-sunod na lindol, kumbaga it's a nature po kasi yan, no. Gumagalaw na po talaga yung mga plates po natin, no. We have the Eurasian plate with the Philippine plates. So gumagalaw po kasi yan, so it is expected po talaga na magkakaroon tayo ng lindol. Ang sa atin lang naman po is we need to be prepared, no. Let's join every
earthquake drill na ginagawa po ng ating government, makiisa po tayo at makialam din po tayo, no, sa lahat ng mga disaster risk reduction ng mga activities po na ginagawa natin. As you mentioned, mama, di ba, dili man nato ma-predict or walay himan nga makapredict kung kanus mahitabo ang linog. How about ang kaandam sa OCD sa mga linog nga mahitabo after mga Ma'am Jeremy? Ayan, no, so kami naman po sa Office of Civil Defense dito sa atin sa Region 12 na pinamumunuan ni Regional Director Relindo Asadenion, patuloy po yung mga ginagawa nating technical assistance para sa ating mga local government units, sa ating mga other government agencies and partners po natin para bigyan sila ng kaalaman patungkol sa disaster risk reduction and management. At continuous po yung ating close coordination na ginagawa sa ating mga local DRRM offices, no, na sa panahon na mayroong mga information, alerts and warnings tayong nare-receive mula sa mga different warning agencies, kasama na po ang PHIVOLCS, ay agad-agad nating dinedisseminate po yan sa lahat ng ating mga local DRRM offices, even to our media partners, for widest dissemination po and information, no, sa lahat po ng mga kababayan po natin. And we can say naman po na nandito po always ang Office of Civil Defense to provide assistance sa ating mga local government units kung kinakailangan po nila ng tulong galing po sa amin. At kung sakasakali magkaroon man ng epekto, yung mga lindol na nangyayari po sa atin, handa naman po ang Office of Civil Defense to provide assistance po. Okay, speaking of technical assistance, mama, pwede ba nimo ma-mention kung unsa kadto ang mga napaabot na ninyo nga tabang sa mga local disaster risk reduction and management offices sa Tibok Region 12? Ayan. So bago nga lang noon, nagkaroon tayo ng local DRRM planning training course kung saan using the enhanced local DRRM plan template. Ito kasi yung unang ginagawa ng bawat local government units, ensuring na maayos yung paplano natin, no, para sa ating mga iba't ibang DRRM programs, projects, and activities sa ating local government units. Yun po isa sa mga technical assistance na ginagawa natin. Ngayon nga po, nagkakaroon tayo ng coordination meeting together with the province of Sultan Kudarat and the municipality of Libak, together with other selected members of the Regional DRRM Council and of course the PHIVOLCS para sa ating upcoming fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Isa din po yan sa ginagawa po ng opisina po natin. We organize this type of events po as part of our awareness campaign, no, when we talk about earthquake preparedness. Nagkaroon na nga rin po tayo ng coordination meeting. This is headed of course by the regional director po natin ng Office of Civil Defense, Director Aninion, together with the 4 provinces and cities po natin and selected members of the agency para po pag-usapan yung pag-review po ng lahat ng mga earthquake contingency plans ng lahat ng local government units to ensure yung functionality po ng kanilang contingency plan, functionality po ng kanilang local DRRM Council sa panahon na magkaroon ng lindol at immediately mamamanage po ito at nagkaroon isa din sa napag-usapan ay yung paigtingin pa yung ating kampanya patungkol sa earthquake preparedness. At ngayon nga pong week na ito hanggang sa susunod na weeks, kung napapansin niyo po, October 15 nagkaroon na ng earthquake drill in some of schools or in schools ng mga ng General Santos City. We're expecting the same din po na gagawin ng different schools dito sa atin sa Region 12. Wala pa yung earthquake nationwide earthquake drill po natin the fourth quarter, pero ngayon pinapaigting na natin yung paghahanda natin. This is in relation to the Davao earthquake po na nangyari. Okay, in your observation sa OCD, ma'am, katubitang tulo ka mga linog nga atong nabatyagan lately sa Cebu, Davao Oriental, and sa Surigao del Norte, since naaman dyan yung mga nanggawas ng mga video, ma'am, nga kuha gyud atol sa magtapagtayog. Paano ninyo na-observe ang kaandam pod sa mga tawon? Muraga, nasunod ba nila or na-adapt na bagid nila, na-inculcate na bagid sa ilang mga hunahuna nga dapat unsay mga angayang himuon basta na ay kusog na linog? O murag kulang pa gyud?
Pero no, as we can observe yung nangyari, no, may mga videos naman po na lumabas. Nakita nga po natin, meron talagang iba na that they did the dog cover and hold, and kung saan hindi naman po sila nagkaroon ng mga any injury. Ayun po, no, kaya nga po, as one of the directive po ng Secretary of National Defense po sa atin na mas paigtingin pa yung kampanya natin, no, sa earthquake preparedness, kasi nakita din natin meron pa talaga yung iba na nagpapanik, no, hindi nilalaman ang gagawin sa panahon na may lindol. At iyan po yung nakita po that we need to strengthen pa talaga yung earthquake preparedness natin, na para hindi tayo magpapanik. We will know what to do sa panahon na may lindol at maiwasan any added injury. At the same time, yung tinatawag nilang infrastructure audit din, no, na tingnan talaga natin yung mga establishments natin, are we following yung National Building Code. Ayan, ini-ensure din po, no, kasi para hindi agad-agad matumba yung buildings po natin sa panahon na mayroong isang malakas na lindol. At kaya nga po for this week, before the November po, no, na fourth quarter earthquake drill po natin, yung regular quarterly drill po natin, kahit nga ngayon po ay binibisita na natin yung mga earthquake preparedness, yung mga contingency plan for earthquake, kasama na rin po yung balikan natin yung pagkakaroon ulit natin yung mga drills and exercises all about the earthquake, and continuous awareness sa lahat ng ating mga kabataan, no, sa lahat ng ating mamamayan patungkol sa earthquake preparedness. Okay, Mama, balik ta sa mga aftermath or result or damages nga natala. Napaabot ba sa inyong office, Mama, within Region 12, katubitang nabatyagan na itong akusog linog, dungan sa linog dito sa Davao Oriental, intensity 5 pa diri sa Jensen, may mga reported ba nga damages, Ma'am? So far, no, wala naman po tayong na-receive na any significant damages, no, in relation to that earthquake. Opo. So, report lang sa atin, nagkaroon nga po ng mga suspension of classes. This is to ensure and to check din yung mga buildings natin na kung pwede pa ba siyang balikan and inspect the building. So, meron bang sira, that is merong time to repair. So far, wala naman po any reported any significant infrastructure damage and even injuries or casualty. Okay, Mama, na-introduce naman yun sa OCD ang mga earthquake drill. How about the evacuation plans? Paunsa ka-importante, Mama, ang mga evacuation plans in each LGUs? Yes po, no? Kasama po yan. When we talk about earthquake drills and ang ating earthquake preparedness na ginagawa, kasama po yun, yung evacuation drill din na ginagawa, and kasama din po yan sa check natin when we check when we review and check our contingency plans, if meron po bang naka in place na mga evacuation plans doon sa kanila, sa bawat LGU, sa bawat schools, sa bawat offices po, kasi dapat ma-determine natin at dapat identified saan ba yung evacuation route sa bawat offices, sa bawat, especially in school, crowded schools, saan ba dapat mag-exit ang bawat students, na ensuring as well na yung mga exit routes ay safe din, no, na dadaanan, na hindi din yung makakakos ng any injury sa kanila. Okay, ang go bag, Ma'am, is kanunay nato na nga madunggan nga dapat duna yun matag pamilya para in times of bagyo or any calamity. Importante po ba ganing go bag sa linog, Ma'am? Yes po, it is important po, no, yung tinatawag po natin na emergency go bag, kasi sa pasakaling kinakailangan po nating lumikas, we have our things, no, may kagamitan tayo na pwede nating madala in times of any types of emergency, hindi lamang po sa panahon na may lindol. So ano ba nilalaman ng isang go bag? Nakalagay po dito yung ating mga gamit po, no, mga damit. Yan po, kasama na po yung mga pagkain hindi agad nasisira, lalagyan na ng tubig, gamit natin para sa pagkain, radyo po, no, na de baterya, especially kung mas maganda kung merong pang whistle, gunting, ayan po, at saka yung first aid kit po dapat nakalagay
mga medicines po, no, especially for those na merong mga maintenance kasama po, copy po ng inyong mga important documents, nakalagay din po sa inyong go bag, blankets, ayan. Yun po yung pwedeng ilagay, flashlight, of course, flashlight, no, nandoon din po sa kasama sa go bag. Yun po yung mga madaling mabitbit mo po na gamit na in case of emergency, in case of kinakailangan natin lumikas, ay nandoon yung mga kagamitan, important gamit po for survival po, no, that would last for 3 days. Okay, unsa na lang ang pinakadakong leksyon na Ma'am Jorime nga inyong nakita gikan sa kasamtangang panghitabo o sa sunod-sunod nga paghitabo sa linog? Nakita po natin, no, how important it is yung tinatawag natin na earthquake preparedness, no. Equipping ourselves with the right and the correct information talaga, no, para hindi tayo magpanic. Alamin natin ano bang earthquake, bakit nagkakaroon ng lindol, saan ba ito nanggagaling, para hindi po tayo magpanic at hindi tayo ma-mislead with all the false information, fake news na lumalabas, no. Let us understand ano ba ang reason na nagkakaroon ng lindol para mas maintindihan natin, no, at maiwasan natin any added injury. Kasi kung titingnan mo, lindol itself, hindi naman po yun nakakamatay. Ang nakakamatay po kasi is kung mahulugan ka ng any fallen debris, di ba? So, practice those steps na tinuturo sa atin before, during, and after an earthquake. Ayan po, not only in school, but we suggest you do it together also with your family. Ano? Kasi meron tayong mga experiences sa loob ng bahay. Ayan, so we do it together with our family, practice evacuation, ano ba yung correct way of evacuating para hindi po tayo nagpapanik. And every quarter po ng earthquake na ginagawa natin, let's be serious and participating, no? Not just for compliance, but let's be serious, no? Once we evaluate properly yung ginawa po natin and take steps, no, kung ano man yung evaluation and feedback na nakita natin during the conduct of our drill, let us improve on that, no. Pag sinabing may mga kulang tayo and we need to strengthen the structure, let us implement all those evaluation na binibigay po sa atin para mas kung gusto mo talagang maging effective yung drills na ginagawa po natin, ano, at makita natin yung improvement talaga. And sa lahat ng mamamayan po natin, no, join every drills po natin, practice, coordinate only to the right and correct agency, and also to your local DRRM offices. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga lumalabas na mga fake news na sinasabi na ngayong ganito or bukas na magkakaroon na naman ng malakas na lindol. Wala po tayong teknolohiya to predict any earthquake. Alam lang natin merong mga fault line but na pwede pong mga fault line na pwede pong anytime, pwedeng gumalaw pero hindi natin alam kung kailan po yan gagalaw. That's why we need to take steps talaga po to prepare ourselves, to prepare also our family. And that is through conduct po ng mga earthquake drills. Okay, how about sa ginatawag na Big One, Ma'am Jorime? How prepared ang OCD para ni Ana? Ayan po, pag sinabi po kasi na Big One, ito po yung hindi lamang po kasi ito sa Luzon, no, yung sinasabi ng FIVOC. So Big One, ito po isang malakas na lindol na magkakaroon po talaga ng effects or damage sa atin at sa ating infrastruktura. Paano ba tayo makakapag-prepare for this? So gawin po natin yung mga steps on preparing before a disaster or before an earthquake hits po, no. So pwede po natin gawin po yun na mga steps. So ano po ba yung mga steps na yun? So we can first is do infrastructure audit, no. Let's check our bahay, our buildings, kung structurally sound ba ito. Familiarize ourselves with the following po, no. Alamin natin ano ba ang paggamit ng mga fire extinguisher, saan ba yung mga medical kits, para saan ba ito, ano ba yung mga gamit pang medical. Alamin natin yung mga exit routes, saan ba yung mga ligtas na dadaanan palabas ng isang gusali, especially if we are new to the building. Alamin natin yung mga evacuation plan or magplano tayo sa paglikas ng mga tao sa ating building or kahit sa ating bahay, kahit sabihin na natin bahay namin ito, still we need to have our evacuation plan, ano.
And check your house talaga, yun talaga, no? If ever meron na tayong mga cracks po dyan, have it repaired if necessary. So, pagtibayin po natin yung bahay po natin, no? Ay, kumpunin po natin yung mga sira na bahagi ng bahay natin. Let's just follow the National Building Code. At ang mga sirang bahagi nito, like for example, may mga harmful chemicals po tayo, mga flammable materials, store it properly. Kasi isa sa mga secondary hazards po ng isang lindol ay possibility na magkaroon po ng sunog. And let us secure yung mga heavy furnitures at hanging objects po natin. Siguraduhin natin na secure po yung like yung mga electric fan, hanging electric fan po natin, ang mga hanging cabinets or any na mga mabibigat na mga bagay po na pwede pong mahulog. Pwede kang mahulugan sa panahon na may lindol. And yun nga sabi niyo ma'am, let us prepare our emergency go bag, a family go bag na containing po ng mga lahat na kailangan natin for survival. And always participate po sa mga community earthquake drills na ginagawa po ng ating local government units, ginagawa po ng ating mga barangay, even in schools. And you can even do that in your own house, no? Na para equipping yourself with the right skills, with the right information is very important po, no? Kasi kahit kami sa Office of Civil Defense, kung hindi naman po kayo makikipag-join with us, kulang pa rin po yung magiging effort po natin. Kasi this effort, it takes yung tinatawag natin whole of the nation po talaga yung approach po natin dito, and we need the whole of the community na participation. Not only the government po, no? Kay Ma'am Jeremy Balmediano, ang tigpamaba sa OCD 12. Daghang kayong salamat ma'am sa imong oras karong adlaw. Thank you so much po. Mga kabombo, atong nakauban, there's